day ko ka maestra. I am already 56 years old. Gusto lang na ako i-share ang akong life since sa una nga wala ako na maestra. Actually, sayo ay ko na minyo at the age of 18. Tapos, nagkaanak ko 4 ka buok. Dayon, namatay na ang usa nako ka anak, nagmanghod sa ako kamanghuran. Parehong lalaki tanan ako mga anak. Niya, wala lang damha nga namatay akong bana last 2006 February 22. Dito siya namatay sa gawas sa atong nasod. That time, so wala pa siya ni balik dito. Sugod sa di ay ko eskwela na pagka maestra. Kasi yung kay ko na minyo at the age of 18. So pagka 30 na ako, ibalik ko sa eskwela. So pila may istorya. Nahuman ko sa ako pagka maestra. Then time na namatay po ng akong bana, mo sa yung pagsudra ko sa akong pagka maestra. Especially na-hire ko as a teacher. So di na ako malimtan ang katong nga time na February 22, 2006. Kay mo sa ito'y makita na ko permi sa ako ang nadawat nga papel na February 22, 2006 po na hire. Ano niya? Kaya namatay man lagi siya dito sa gawas sa nasod. Napugos ko kuha sa iyang patay lawas nga ito kay mura man sa glain hunahon nga maghuwat ako dire. So mo nakuha siya nako dito sa Dubai. So kaluyan pod lagi ko nga anak nga time na matay siya mo sa pagkasunod ko sa pagka-maestra. Nakahimo ko pag-eskwela sa tulong ako ka mga anak. Upat man ang tato, tapos namatay man ang nagmanghod sa ako kamanghuran sa edad pa niya nga 2 years or 4 months. Ang ako mga anak ato nga time pag kamatay sa akong bana, college pa ang kamagwangan o ang ikaduha, tapos ang kamanghuran high school pa. So bisan sa akong pag-inusara as a mother and father to them, try ko sa akong best na magpuman ako akong mga anak sa ilang pag-eskwela. So bilang may istorya na as a teacher, utang diri utang dito ko padulong para sa pag-eskwela sa akong mga anak kay nag-eskwela man sila sa University of Cebu. Ang usa dito mag-eskwela sa Mambaling, then ang usa diri po nag-eskwela sa UCLM sa Lapu-Lapu. Then ang akong anak na kamanghuran, graduate niya og high school, try good ko nga bisan kung tan-awon apike lisod baya magpa-eskwela og tulo ka college ng mga bata. Iutong gid ako nga pa-eskwela ko nako akong anak ngadto sa UCLM. Ngano nga sa UCLM po nako siya pa-eskwelahon para naay maka-guide pa niya nga iyang kuya. Kay ang mga bata baya nga magtubo nga rilang sa mga lungsod, dili baya kanang familiar ang kinabuhi sa syudad. So as a teacher, timpong timbayad sa eskwelahan nya tulo ka mga bata na mag-eskwela sa University of Cebu, di malalim nga sa ako rang usa. So
panahon sa tingbayad sa eskwelahan, try lang gid ko nga magpakastong mangutana sa akong mga anak nga nakakuha na ba sila assessment sa bayranan sa eskwelahan. Then ana sa dayon mo tubag ang usa nga ngano nangutana man ka naa day kay kwarta, ana ra pud ko nga ay naa man. So ana pud ko nila nga basta nga kaya pa nako eskwela lang gid mo. So for pila ka years nga kumbati gid ko para sa ilang pag-eskwela. Most of the time yun gi-prioritize lang gid nako ang ilang bayranan sa eskwelahan, allowances nila kada adlaw. Sa mga teacher uban diha siguro maka-relate mo sa akong kahimtang. So ako tried gud ko nga mahuman ako ang mga anak. Gani niabot ko sa punto nga timbayad na sa eskwelahan wala di ko'y kwarta. Pero ako klase nga tao nga strong gid ko determination. Nga basta timbayad na sa eskwelahan mangita jud ko paagi kung saon nga makabayad ko sa pag-eskwela sa akong mga anak. Hangtod nga pila ka tuig nakahuman jud nako silang tulo. Ako sa BSMT. Then ang duha marin. So hangtod nga kay nahuman naman lagi sila eskwela, nagdungan sad silang tulo dito sa Manila. Iyahay og pangitag pwede nga kanang kapanginabuhian kamarko. Nya ako kay klase lagi ko sa tao nga determined. Try ko contact sa kumpanya sa kumbana kung diin siya namatay. Contact ko sa manager. Ni-ask ko niya dito nga pwede ba nangay og pabor nga sir, napahuman na ako pa eskwela ang akong mga anak. Pwede mabutabang ka bisan sa trabaho man lang nila. So mo to naluoy siguro ang arabo sa ako di gamit niya ang sekretarya nga Pinay pod para maoy communicate sa ako mo to nga gitawagan ko sa sekretarya ipangayo sa ako ang mga data sa akong mga anak. Nihimo sila mga lakang contact sila agency sa Manila mo to nga nakalarga ang akong kamagwangan nga anak. Nakasugod din ta ang panarbaho sa gawas sa nasod nya napamang ko'y duha ka anak pod nga nagkinahanglan ako og tabang ko. So auto nakasuway gid silang tulo sa pagpanarbaho abroad. So as a parent wala pod ko nag-apas unsay kita sa akong anak. As a mother to them, para nako ug unsay grasya nga madawat sa akong mga anak. Para nako grasya po na nako isip ginikanan. Importante nahatagan ako sila sa ilahang panginahanglan hangtod nga makabarog sila sa kagalingon nilang mga tigil. Pagkakaroon tagsa nila doon na yung mga trabaho. Ang duha nako ka anak sa pagkakaroon ngadto balik na lang sa gawas sa nasod. Ang kamanghuran akong anak wala na siya ni balik sa trabaho kay saon dili na to kalikayan ay mga disgrasya. Na disgrasya siya while nag-drive sa motor. So but gipili niya nga mustay na lang sa iyang pamilya. So gitudloan man ako sila unsaon nga kung magpamilya mo barog gid sa kagalingon mo atiil tungod kay ako isip ginikanan gitudlo ginako sa mga anak nga kinahanglan dili sila dependent. So ang akong anak
wa siya ni trabaho sa gawa sa nasod, but na siya trabaho diri sa atuang nasod sa Pilipinas nga sarang iyahang magamit para nga ikabuhi niya siyang pamilya. Ako as a mother, proud kay ko maingon nga ang akong anak mustan gyud kagalingon lang matiil pagbuhi sa tagsatagsan ng pamilya, nga dili sila magsalig nako, nga dili sila mangayo nako. Mao ako karon as a teacher kalugay sa Dios, dili hayahay pero dili pod lisod. That's why ako, even if 56 years old na ko, every after work ang akong atimanon is ang akong health. So sa akong edad karon na 56 years old, every day or every other day naadjud nako ana ang workout sa gym kada human sa trabaho. Then during Saturday and Sunday naapod na nako ang long run, bisan og mga 5 kilometer or 10 kilometer or 15 kilometer. So ang ako ang ika-share akong pananglit, naalangid nato ang pagka-determine para sa ato ang kaugalingon o para sa atong pamilya. Wala joy imposible. Pinaka-importante sad ang pag-atiman nato sa ato ang health. Kay tinuod ginangingon na health is wealth. Ako sa akong pangidaron 56 years old, na anak ko'y siyam ka grandchildren o pinangdaghana, but I'm proud to say na makadagan pa og tag 21 kilometer. Sige man Japon kog apil og mga marathon, even twice a year, once a year. Bisan og magkinusara ra ang tao, kung maninguha lang gyud ta, determined lang gyud ta para sa atong pamilya, posibilidad ra jud. So wala gyud imposible kung magtinguha niya. Naasad kanunay ang pag-ampo nato sa Lord, gabayan ta sa bisan unsang desisyon nga ato ang buhaton. Kung ngayo pagta og tabang sa uban, sa gihapon musangpit ta niya. Unsay buhaton, asa padung kinsay duulon. Aron nga dili pud ta mapasakitan, maprotektahan ta niya. Kay pinangayo man nato ang mga tao nga atong duulan para sa ato ang personal nga mga panginahanglan. Anha diha mo sud ang giingon nga no man is an island. Di ka pwede mo ingon nga kaya ra nimo mubarog nga ikaw ra, kay bright ka, kay strong ka, kay dato ka. No. Pinahanglan kita og mga tao na masangpit nato. So karon ako ikaingon nga happy ra jud ko. As a teacher, as a mother, as a grandmother, though sometimes di nato kalikayan nga na mga problema nga moabot, pero sa ako pangidaron karon nakarealize ko nga bisan unsang problema nga moabot, bugat man, pasalamatan nato na sa Lord. Ano man, Lord isabot, gihatagan kag problema, pinangga ka niya. Gihatagan kag problema, makaya ra ko niya.